Magandang araw po sa inyong lahat. First of all, I would like to congratulate Vance for winning the Best World Music Recording Award po sa 33rd Awit Awards kagabi. Grabe, sigaw po ako habang nanonood ako. At nanalo po siya para po sa kantang Lango. Tungkol po yung kanta na yon sa isang babaeng malaanghel pero lango po ng alak. And the song wants to argue with the hearers na bakit mo sisirain yung buhay mo? Sigurado ka bang aaksayin mo na lang yung buhay mo sa pamagitan ng paglalasing? Maybe nagrebelde po siya o may malaki siyang problema. Nonetheless, yung babae po sa kanta ay sinasabi na hindi solusyon ang pagtakas, paglalayas, paglayo at paglalango. May tendency kasi talaga tayong mga tao na tumakas o lumayo even to God. Now, what happens kaya when you run away from God? At yan po ang title ng preaching natin today. What happens when you run away from God? Anong mangyayari kung lalayo ka sa Panginoon? Anong mangyayari if i-ignore mo si Lord sa buhay mo? What if magrebelde ka sa Diyos, magtampo ka sa Diyos, kalimutan mo siya? What will happen to your life? Samahan niyo po ako at pag-aralan po natin ang aklat po ni Jonah. Kung sakali pong nahirapan kayong hanapin ng Book of Jonah, yan po ay nasa pagitan po ng Genesis at Book of Revelation. Okay. Meron pong 4 na chapters po ang libro ng Jonah. Pero magpo-focus lang po tayo sa unang chapter at babasahin ko po ito sa Tagalog. Sa Tagalog po ang title ay ganito: Pinagtaguan ni Jonah si Yahweh. Verse 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh. Okay? So putol po muna tayo doon. Now, sino daw po si Jonah? Who is Jonah? According to verse 1, siya po ay anak ni Amittai. Okay? Wala na po tayong masyadong information kung sino si Amittai. Ang alam po natin, si Jonah po, si Propeta Jonah po ay nag-prophesy nung panahon po ni Jeroboam II, hari po ng 10 northern tribes. At ang pangalan po ng name niya, literally, it means dove or kalapate. So Jonah means dove. At si Jonah po ay isang celebrity prophet. Ibig sabihin, siya po ay kilalang kilala nung panahon na yun. At nagaganap po lahat ng prophecies niya. Kasi pag hindi natutupad yung prophecies mo, magiging false prophet ka. Pero si Jonah po lahat natutupad. And he is an extreme nationalist. Matindi po, malalim po yung pagmamahal niya sa kanyang bayan. Now, verse 2. Pumunta ka sa Ninive, so ito yung sinabi ng Panginoon, sa isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ng kanilang kasalanan. Now, dito po sa verse 2, binigyan po siya ng mission ni Lord na pumunta sa Ninive para mag-preach po. Ang Ninive po ay ngayon ay nasa modern-day Iraq. And Nineveh was one of the largest and greatest cities po of the ancient world. So, ang assignment po niya is to preach to the most powerful nation ng panahon nila. Okay po, di ba? Grabe yung pipreach ka sa pinakamatinding bansa ng panahon mo. But there's a big problem. Nineveh, or Nineveh, syempre, pag English Nineveh pero okay na ako sa Nineveh, okay, was the capital of the Assyrian Empire. Okay? So, ang Assyrian Empire po, para po sa inyong kalaman, is Israel's arch-enemy. Pinakamatindi po nilang kalaban. They are a constant threat po sa Israel for so many years. In fact, na-wipe out na po nila yung 2 tribo po ng Israel at this time in history. And palakas pa yung Assyria. Bukod po dyan, they are very known for their cruelty. Napaka-brutal po ng mga Assyrian. And their cruelty is unparalleled in ancient history. Alam niyo po ba kung gaano sila kabrutal? Namumutol po sila ng dila. O kaya naman, tatali nila yung kamay at paa nung biktima nila, tapos hihilahin. Tapos babalatan nila ng buhay tapos i-display po nila yung balat ng tao sa pader po ng syudad para makita at matakot ang maraming tao. So you try to imagine, yung balat po ng tao naka-display sa Quezon City Circle. Di ba? O kaya naman, tutusukin po nila yung biktima ng poste mula sa tiyan, palabas sa bibig, tapos itataas nila. Iiwanan nila hanggang sa mamatay. Or bubulagin kanila. Yung mga alipin ng mga babae, mga bata, puputulan nila ng kamay at paa. Pinapatay din nila yung mga baby, mga anak na maliliit para wala nang alagaan yung mga alipin. Para nakafocus lang sila sa paglilingkod. Pag binasa niyo po ang Nahum 3:10, hinahampas daw po nila yung mga bata sa bato hanggang mamatay. Tapos gagawa sila ng pyramid ng mga putol na ulo at susunugin nila ang buong syudad. So, ganun po ang naranasan ng 2 tribo ng Israel. So, hindi lang si Jonah isang basta-basta reluctant prophet. He is a prophet who deeply loves his nation. Mahal niya yung mga kababayan niya at nakita niya ang masakit na napaka-brutal na ginawa ng mga kaaway nila, particularly ng Assyrian army sa Israelita.
And the last thing that Jonah wanted to do was to go and prophesy or to preach to these people. Lord, patayin mo sila. Bakit ako magpipreach sa mga kaaway ko? Bakit mo sila pagbibigyan ng pagkakataon para mag-repent? Diba? Gusto kong maghiganti, Lord. So you would understand Jonah. Now, verse 3, sa halip po na sumunod, ipinasya ni Jonah na takasan si Yahweh. Nagtungo po siya sa Joppa. At doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niya makakatakas siya kay Yahweh. Now, sa tingin niyo po ba, makakatakas ba siya kay Yahweh? Ano pong sabi ni Haring David sa awit 139:7-10? Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang spirito ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y. Ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas sa napasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Sabi ni David, wala kang lugar na pwedeng puntahan na wala ang Panginoon. Nandun siya. So you can never escape the Lord. So Jonah attempts the impossible. Kasi hindi ka pwedeng magtago sa Panginoon. Tingnan niyo po yung mapa na to. Mula po doon sa kinaroroonan ni Jonah, ang Nineveh po is more than 550 miles away. So tinry po niyang pumunta sa Tarshish, which is the opposite direction, 2,500 miles away. Mas malayo ng higit. Now, para po maintindihan ninyo kung gaano ito kalayo, halimbawa po nasa Manila ka, pinapupunta ka ni Lord sa Mindanao. Yun yung assignment eh. Pero ang ginawa mo mula Manila, sumakay ka ng barko papuntang Russia. So imagine niyo po yung layo. Tas opposite pa. Now, verse 4. Ngunit nang sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Now, bakit kaya ginawa ni Lord yun? Kasi malinaw si Lord nagpadala eh. Alam niyo po, ang ganda ng sinabi ni Charles Spurgeon. Ang sabi niya, the Prince of Preachers. Sabi niya, God never allows His children to sin successfully. Hindi niya po hayaan, okay, na lumalim tayo or malulong tayo sa paggawa ng masama or magtuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Nagpadala si Lord ng bagyo hindi dahil galit si Lord kay Jonah, kundi gusto niyang iligtas si Jonah sa pagkakasala. Ano pong sabi ng Hebrews 12:6? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Naalala ko tuloy yung sinabi ni isang pastor, minsan wawasakin ni Lord ang plano mo dahil yung plano mo ang wawasak sa'yo. So in a way, yung storm was a means of grace para iligtas po si Jonah sa patuloy na pagkasira ng kanyang buhay at paggawa ng kasalanan sa Panginoon. Verse 5, dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Kasi mga pagano po sila. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumanang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Alam niyo po, napakalakas siguro ng bagyo kasi mga bihasang marino po ang mga ito at bigla na lang silang nanalangin sa kanilang Diyos. Except po kay Jonah kasi tulog. Sa tingin ko po minsan nagpapadala si Lord ng bagyo kasi ginigising niya tayo. Amen? And I think this pandemic is a kind of that storm. Alam niyo po, kagabi lang nag-video call kami nila Jill, Paul at Neil and we prayed specifically for our families. And magiging weekly na po siya. Why? Ba't kami nanalangin kasi may bagyo? Takot na takot po itong mga marino at alam nilang hindi nila kaya ang bagyo kung wala ang Diyos nila. Mga unbelievers po ito Buti pa yung mga unbelievers nagpe-prayer works. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka yun, okay? Si Jonah po tulog. So tinry po nila na pagaanin yung barko pero hindi tumitigil ang bagyo kasi ang gusto ni Lord ang obedience ng kanyang anak, which is Jonah. Naalala ko po yung time na lumayo ako kay Lord, halos masira po ang buhay ko. Pero nung nagsisi po ako sa Panginoon at sumunod sa Diyos, naayos po yung lahat. Verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano nagagawa pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Napapatanong ako, baka tulog? Siguro dahil pagod or depressed, I don't know. Sa bagay, nakakapagod talagang tumakbo palayo sa Panginoon. Or maybe natulog siya dahil ayaw lang niya talagang kausapin siya ng Panginoon. But then, God can speak even in our dreams. Hindi ko lang kay Jonah anong iisip niya. Verse 7, nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas.
Alam niyo po, in the ancient Near East, accepted po yung practice na ginagawa nila, yung magpapalabunutan or casting of lots. At tumama naman, nabunot nga si Jonah. Then verse 8, kaya't siya ay kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Verse 9, sumagot si Jonah, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng langit, ng dagat at ng lupa. Then verse 10, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, okay, na nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya't sinabi niya kay Jonas, napakalaking kasalanan ng ginawa mo. Alam niyo po, buti pa yung unbeliever, no? Minsan, okay, alam nila kung, kasi na-realize nila kung gaano kalaking kasalanan yung ginawa ni Jonas na paglayo sa Panginoon. And minsan ganun eh. Sensitive pa sila sa on those kinds of things. Ewan ko ba. Verse 11. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin para sa iyo para pumayapa ang dagat? Verse 12. Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya. Na huwag niyo pong isipin na martir po si Jonah. Kasi ang mga martir po sa Bible, namamatay sila para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jonah po, napaka-selfish niya. Kasi mas gusto niyang mamatay na lang kaysa sumunod po sa Panginoon. Sa halip sana nasabihin na lang niyang, ihagis niyo ako para pumayapa ang dagat. Dapat sinabi na lang niya, di ba? Nagsisisi po ako, Panginoon. Pero napaka-stubborn lang po talaga ni Jonah at napaka-selfish. Wala siyang ibang iniisip kundi sarili niya. Now, verse 13. Gayon pa man sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Now, bakit po kaya nila sinisikap itabi ang barko sa dagat? Eh, sinabi naman ni Jonah na ihagis lang ako, okay na. Kasi po, naaawa sila kay Jonah. Buhay yun eh. Tapos ito naman si Jonah, di ba? Walang pakialam sa libu-libong tao na nakatira sa Nineveh. Verse 14, kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag niyo po kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Sumutang si Jonah gusto siyang mamatay, di ba? Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Now they are praying to Yahweh. Grabe. Remember po, pagano po ang mga taong ito, mga unbeliever to. Pero sila pa ngayon ang naniniwala sa Diyos, ang may takot sa Panginoon. Sila pa ang nanalangin kay Yahweh. Ang ganda po ng sinabi ni Warren Wiersbe, sometimes unsaved people put believers to shame by their honesty, sympathy, and sacrifice. Minsan ipapahiya na lang tayo ng mga unbelievers kasi minsan sila pa yung mas matino sa atin. Sila pa yung mas may puso sa iba. Verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Verse 15, dahil dito, 16, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh at kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangako maglilingkod sa kanya. Sa pagkakataong ito, pinakita ni Yahweh kay Jonah na katulad ng mga tripulanting ito ang mga taga-Ninive. Nanganganib ang buhay nila. Ngunit gusto ko silang iligtas at kita mo naman na pwede silang magbago at maglingkod sa Diyos. Ewan ko kung nakita po ni Jonah. Verse 17. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. And if first time mo sigurong ma-encounter yung story, first time mo mababasa yung libro, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda, immediate response mo, ay patay ito. Di ba? No doubt patay ito. No doubt si Jonah iniisip din niyang mamamatay siya. Ine-expect niyang mamamatay siya. Di ba? Pero alam niyo po, alam niyo naman yung storya. Nabuhay siya sa loob ng isda sa loob ng 3 araw. Na-realize niya sa loob ng isda na niligtas siya ng Panginoon. So, what happens when you run away from God? 3 bagay po at mabilis lang ito. Pag lumayo ka sa Panginoon, 3 bagay ang pwedeng mangyari sa'yo. Una, your life goes a downward spiral. Pababa yung buhay. Pabagsak yung buhay. Diba? Pag ganun eh. Pag binasa niyo po sa English, yung passage na ito, makikita yung mga term na to. Down to Joppa, he went down into the ship, went down into the sea, tapos down into the belly of the great fish. Lahat po nung nangyari sa buhay niya, sunod-sunod, pababa. Pabulusok, pababa. Alam niyo po, when you turn your back on God, the only direction you can go is go down. Pawasak po ang buhay ng mga taong lumalayo sa Diyos. Wala pa po ako narinig na nagtestimony ng ganito. Ay, buti na lang lumayo ako sa Diyos. Lahat po nang narinig ko nagsisi. Yung iba lang po ayaw lang talagang umamin. Kapatid, don't wait na magkandaleche-leche pa yung buhay natin bago bumalik sa Panginoon. Huwag nang maghintay ng malaking unos. Huwag nang maghintay na lamunin pa tayo ng isda bago tayo manumbalik sa Panginoon. So what happens when you run away from God?
when you turn your back on God. Number 1, your life goes a downward spiral. Number 2, people are hurt. Kita po natin sa story yan. Pag lumayo ka sa Panginoon, tinakbuhan mong Diyos, naapektuhan pati ibang tao. Yung pagsuway ni Jonah, nanganib lahat ng nasa barko. Kapatid, when you run away from God, innocent people, including those that you care about, can get hurt. Maybe it's your spouse, yung mga anak mo, apo mo, o mga kaibigan mo. May madadamay at madadamay when we disobey God. So bago po sa number 3, recap tayo. What happens when we run away from God? Number 1, your life goes a downward spiral. Number 2, people can get hurt. Number 3, you lose your inner peace. Nawawala yung kapayapaan mo. Alam niyo po, ang gulo ng buhay pag malayo sa Diyos. Tama po ba? Ayoko namang sabihin na pag lumayo ka sa Diyos, makakaranas ka ng bagyo. Kasi bagyo is really a part of life. Si Paul nga po, sumusunod naman sa Diyos, pero 3 times po na shipwreck sa gitna ng dagat. Ang kaibahan lang, siguro, pag dumating yung bagyo, pag malayo ka sa Diyos, puno ka ng takot at pangamba. Pero pag naki-Lord ka, kahit may bagyo, payapa ka. Kapatid, it is never a good idea to run away from God. Disobeying God is really, really costly. Pero gusto ko malaman mo, it's never too late to run or to return back to the Lord. Naalala ko po tuloy yung mga times na lumayo ako sa Panginoon. Nagpakalulong po ako sa computer games. Alam niyo po, palubog na po ako sa kasalanan, pabagsak na po yung kinabukasan ko, yung pamilya ko po naapektuhan, yung church apektado, yung ministry apektado. Tapos hindi ako mapayapa. Matigas ulo ko kasi, stubborn po ako. But you know what? God saved me. During a spiritual retreat, pinakita ni Lord yung kasalanan ko, nabuksan yung mata ko sa mga nangyayari sa buhay ko. But more than that, pinakita ni Lord kung gaano niya ako kamahal. At yun po ang nagpabago ng buhay ko. Naranasan ko po yung naranasan ni Jonah. Na sa kabila ng pagtalikod at paglayo, di ba? Tinanggap pa rin ako ng Panginoon. Si Jonah po, paano nag-respond si Lord? Sa kanyang pagtalikod, paano nag-react si Lord? He showed His patience. Hinabaan niya ang pasensya niya. In spite ng pagiging stubborn ni Jonas, ni Jonas, God forgives him and gave him another chance. Sabi po ni Warren Wiersbe, we have a God who loves us when we mess things up. We have a God who cares about us, even though we've caused our own problems. A God who's ready to give us another chance. That's the kind of God we serve. In fact, alam niyo po, ang Biblia, punong-puno ng story ng mga taong pinatawad ng Diyos kahit hindi sila karapat-dapat. Si Moses, mamamatay tao, naging tagapagligtas pa ng mga Israelita. Si David, na mangangalo niya, naging hari at tinagurian pang a man after God's own heart. Si Peter na traidor, naging head ng Jerusalem Church. Isang preaching 3,000 na niwala kay Jesus. Si Paul na hitman ng mga Kristyano, naging greatest apostle at sumulat ng 13 pang libro. Ng 13 libro ng New Testament. Mga kapatid, these are the kind of people that God loved. John 3:16, for God so loved the world, all kinds of people. And if God can love those kind of people, then He can love me. Yun po yung katotohanan. I pray maranasan mo kapatid ang pagmamahal ng Diyos. Dahil dyan, pag naranasan mo yan, I tell you, hindi ka nalalayo. Let me end with Dr. Paul Yonggi-cho's testimony, yung pastor po ng largest church in the world na matatagpuan po sa South Korea. Alam niyo po, several years ago, nung nakikilala na siya internationally, unti-unti na siyang nagta-travel sa iba't ibang bansa. Nag-pray po siya kay Lord. Sabi niya, I will go anywhere to preach the gospel except Japan. Kasi galit na galit po siya sa mga Hapon dahil sa mga ginawa ng mga sundalong Hapon sa kanyang mga kababayan at sa kanyang sariling pamilya noong pong World War II. Ang mga Ninevites po ni Dr. Yonggi-cho ay ang mga Hapon. Matagal niya pong naging struggle yan. Pero one time po, na-invite siya sa Japan at naramdaman niya talaga yung calling ni Lord na mag-preach doon. So kahit po labag sa loob niya, nagpunta po siya doon. At ang unang session niya po ay sa isang pastors conference na dinaluhan po ng 1,000 Japanese pastors. Alam niyo, pagtayo niya po sa stage, ang unang lumabas po sa bibig niya ay ito, I hate you, I hate you, I hate you. Tapos nag-iiyak po siya dahil sa galit. Nung marinig po yun ng mga pastor na Hapon, alam niyo po, one by one, lahat ng 1,000 pastor na Hapon lumapit po sa kanya sa harap. Isa-isa po, yumukod, lumuhod, umiyak at humingi ng tawad. At habang nangyayari po ito, unti-unti pong binabago ni Lord ang puso ni Dr. Yonggi-cho.
Then naglagay si Lord ng word sa puso ni Cho. At ito po ang sinabi niya sa 1,000 Japanese pastors. I love you, I love you, I love you. Alam niyo po, some of us are running away from God. For whatever reasons, I don't know. Galit, tampo, kasalanan, I don't know. But one thing is sure, walang limit ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Handa ka niyang tanggapin kung manunumbalik ka sa Kanya at kaya niyang baguhin ang puso mo kung hayaan mo siya. Pwede ko po ba kayong ipanalangin sa umagang ito? Kung ikaw yun, na katulad ni Jonah, that you're running away from God, or you felt like you are for so many years or for some time, pakiramdam mo malayo ka sa Panginoon, God wants you back. God will do everything to catch your attention because He loves you. At gusto niya maging maayos yung buhay mo. He is inviting you back. But will you take the step? Will you make a decision to go back to the Lord? Pwede po ba tayong pumikit, tayong manalangin? Panginoon, may mga kapatid ako ngayon na gusto nilang bumalik sa'yo. Gusto nilang iwanan, talikuran yung kanilang pagiging stubborn, kalimutan yung kanilang mga kasalanan. Kasi na-realize nila kung gaano mo sila kamahal, kung gaano mo sila tatanggapin in spite of everything that they've done. Grabe yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Grabe yung lalim, Lord God, ng pag-ibig mo po sa amin. And we thank you for that. Right now, Lord God, humingi kami ng tawad sa aming paglayo sa iyo. Lord, dalangin po namin. Lord God, ibalik mo kami sa iyo. I-restore mo yung joy of our salvation. Bigyan mo kami ng pagkakataong mas mapalapit sa iyo, Panginoon. Maasa kami, Panginoon, na iyong kapatawaran, ng iyong pagtanggap gaya ng ginawa mo kay Jonah. Thank you for the second chance that you're giving us. We thank you for your love. We thank you for your compassion for us. Thank you for another chance. Thank you for welcoming us back. In Jesus' name we pray. Amen.